kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng kaalaman. Mabuti na lang po ang may alam para hindi po tayo malinlang na sino man. Ayan, panoorin po natin yung upload ni Ballpoint Man na tungkol po dito sa awareness about po sa DSWD. Mabuti na po yung may kaalaman po tayo, lalong-lalo na sa mga iba't ibang lugar. Ano po? Mga kapatid, ito ay awareness lang natin sa mga usapin nga po ng mga batas-batas. Tayo ay walang alam sa anumang batas-batas. Ang mahalaga po, alam natin kung papaano natin tutulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan po talaga ng tulong. Lalo na po yung may mga sakit ng depression, yung mga homeless na naririyan, yung mga senior, yun po dapat natin ang pagbigyan ng pansin. Para sa akin po mga kapatid, itong mga nangyari, maging aral po sa atin na lahat ng mga sinasabi namin sa vlog namin, kailangan po natin tayo ay na laging mapagmatsyag sa ating mga sa ating mga gobyerno, no? Na isang araw lang nakita natin, di naman natin alam kung sino talaga ito ay ang gulo talaga ng ating bayan, ng ating gobyerno, na instead po pagtuunan po ng pansin ang ekonomiya ng bansa natin, kung papaano po masusolusyonan ang mga nangyayaring mga korupsyon, ay talaga pong nakakatakot talaga, no? Na nangyari diyan sa Senado, Diyos ko po, Ginoo, na tayo po ay napapag-iwanan na po talaga. Ang bansa natin, kung iaayos lang po, talagang mayaman po ang bansa natin. Maraming product po na mapapakinabangan, magiging pira po ng Pilipinas, Pero sa palagay ko nga ngayon po mga kapatid, kung sino pa yung talagang tumutulong na hindi humingihinging kapalit, siya pa po yung parang ginigipit. Kaya mga kapatid, ito sana aware po ito sa atin lahat mga kababayan, mga kapatid, na yung nangyari po dito sa usaping DSWD, kayo na po ang bahala. Kayo po ang magdesisyon kung ano po yung tama o mali, di ba? Kami naririto lang para ipahayag po kung ano po talaga ang katotohanan. Gaya po dito sa nag-message po sa atin na yan, basahin nyo na lang dyan sa thumbnail at puntahan nyo po yung upload ni Ballpoint Man at nandoon po yan. Ito po yung awareness po dyan sa DSWD ng Tarlac, Paniki. Na isa sa may karanasan na siya nga daw po ay nakatanggap noon na parang tulong na sa kanilang may namatayan na yatang pamilya, na 5,000 po ang ibinigay ng pinansyal. Pero po pakabigay yon at napiksyuran ay binawi daw uli. Ayan po ang kwento at basahin nyo na lang dyan sa thumbnail ko. Mas mabuti na po yung tayo po ay may alam para hindi po tayo malilinlang na sino man. Kasi pag nalinglang tayo, akala natin ay walang nangyayaring mga ganitong katiwalian sa lugar natin. Kaya mas mabuti na po yung ipinaalam natin. Ako po, sa lugar namin, kapag ako po ay may nalaman, asahan nyo po, hindi po ako magdadalawang isip na hindi po ako magsasalita. Kasi may karapatan tayong mga mamamayang Pilipino na magsalita. Bawat isa sa atin may opinion. Lalong-lalo na po ang mga viewers, followers ni Daddy Frankie na talaga silang matatalino. Nandyan tayo magbantay, magbatsyag, dahil ang isang Daddy Frankie tumutulong lang. Para sa akin, ipinaglalaban ko ang pagtulong po. Lahat yun may karapatan tayo. Wala sa batas ni zero man po ang gustong tumulong.
wag lang po yung masama. Galing sa masama. Di ba po? Ang batas, gumawa ka ng mali, yun po ay may batas. Gumawa ka ng tama, yan po, walang kaparusahan. Dahil po, nagmamalasakit ka lang sa ating mga kapatid na walang kakayahan magpagamot. Gaya ng mga homeless dyan at mga tinulungan ni Daddy Frankie. Di ba? Kaya, bakit nyo kailangan pangkunin? Sila Junjun, GR, Bandam, higit sa lahat, si Oliver po. Ano na kaya ang nangyari kay tatay? Kumusta na kaya si tatay Calix? Di ba? Lagi ko yan naiisip talaga kung pinanonood namin, sana may makita man lang kaming upload ni Daddy Frankie tungkol kay tatay Calix. Kasi po, may mga magulang po tayo. Naramdam natin yung awa kay tatay Calix. Dahil ang tanging pamilya niya, yung tinatawag niyang amo niya, at si Daddy Frankie, yung kanyang team. Diba? Kaawa-awa po si tatay Calix na sinasabi ni Daddy Frankie na kukunin na siya ng DSWD. Wala siyang nagawa, sumandal na lang kay Daddy Frankie na sana daw po hindi siya dalhin. Dahil hindi naman po siya na homeless. Tinulungan lang para magpa-opera ng mata, di ba po mga kapatid? Natatandaan nyo po kung gaano po yung malasakit na ginawa ni Daddy Frankie at ang kanyang team. Di ba? Tapos, maoperahan, kinuha agad after 3 days. Di ba? Nakakalungkot po yun. Kasi may kung napanood nyo po yung tanong ni Daddy Frankie doon sa vlog kay Ansing, na kung sila Junjun at JR, mayroon din ba kayang assistant na 10,000? Di ba? Yun ang mga katanungan na hindi po nasagot. Yun din po yung inaabangan natin kung mayroon nga din, dahil siyempre si Junjun at si GR wala naman po yan na pamilya na talagang nagkiklaim sa kanila, no? Matagal nang pinananawagan niya ni Daddy Frankie, pero hanggang ngayon walang nagkiklaim na pamilya. Ay hindi natin alam kung talagang gusto na nilang pabayaan dahil nasa maayos naman talagang kalagayan si Junjun at si GR sa piling ni Daddy Frankie at ng kanyang team. Naaalagaan, di ba po? Napapakain ng maayos, nabibihasa na maayos, na napapaliguan araw-araw ni Ate Pili. Kahit sabihin na natin, naalagaan talaga ni Ate Pili. Yun po talaga yung napakaganda po sa mga beneficiaring ni Daddy Frankie na talagang maayos. Itinurong ng kapamilya. Pero sa madaling salita, sa isang idlap, kinuha po ng DSWD dahil nasa batas. Ganun ba po ba ang batas natin? 'Di ba? Nasa batas dahil tumulong lang ang isang Daddy Frankie na kailangan na permit. Ang pagtulong po ba, kailangan pa ba ng permit? 'Di ba? Nandyan sa lansangan, pagala-gala, kinuha mo at pinakain mo at binisan. Batas ba yan? Hindi ba yung mayroon ka lang puso? Kahit po yan ibinablog ni Daddy Frankie, sabihin na natin charity vlogger nga. 'Di ba? Anong tinatawag na charity? Charity para tumulong. 'Di ba po? Nasaan po ang batas? Yung pagtulong po sa ating kapwa. Yan lang po ang mga katanungan. Kaya lagi kong sinasabi, mas mabuti na po ang may alam kaysa magiging mangmang. 'Di ba po? Gagawin kang mangmang. May alam ka sa batas. Pero po ang batas mismo din ang gumagawa ng kamangmangan po sa taong may alam. Kayang baluktutin po
yung tama. Dahil yung mali ang ginagawang tama. Di ba po? Kaya po mga kapatid, kapag mayroong kang alam, ipaglaban nyo po. Huwag tayong maging mangmang. Huwag tayong magiging sunod-sunuran sa gusto nila na bilang isang batas. Ipatupad ang tama. Huwag yung mali. Dahil para sa akin, ang tumulong sa ating mga kababayan, yan po ang tama. Basta wag po yung pagtulong na mali. Gaya sa mga usapin ng mga nakaraang araw. Yan, mabuhay po tayong lahat, mga kapatid, mga viewers na patuloy na nagsusuporta kay Daddy Frankie. Mabuhay ka. Ang team di Daddy Frankie, mabuhay bilang isang Pilipino. At Aling Rochelle Vlog, suportahan po natin dahil siya po yung paboritong asawa ni Daddy Frankie. Mabuhay tayong lahat at sa mga charity vlogger na kagaya ni Ruel of Malalag, Pugong Biyahero, Tikram, at si Vince TV at si Mr. Binti Boy, suportahan po natin dahil sila po ang tunay na charity vlogger. Marami pong salamat at pakayakap na rin po si Malo de los Santos na nagsasabing, kapag may alam, hindi tayo malilinlang. Marami pong salamat sa mga viewers na talagang nagmamahal kay Malo de los Santos. Please like and share. Tapindutin po natin yung siyempre kapag yung nag-subscribe kayo, yung all button po para lagi kayong updated sa amin. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye!